Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat muli sa Panginoon sa panibagong buhay at lakas na tayong lahat ay binangon sa ating mga higaan, na binigyan tayo muli ng isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Kumusta po kayo sa inyong ika-4 na araw dito sa buwan ng January year 2024? Sa umaga pong ito, tayo ay muling magbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa ating pong online morning devotion, ang ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong tatalakayin sa umagang ito ay yung paano mabubuhay sa pananampalataya, part 2. Tinalakay po natin noong Wednesday morning, yung part 1, at ngayon po ay tatalakayin natin ang part 2. So, meron po tayong Bible verse nakasulat sa 2 Corinthians 4:16-18. At ganito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinapalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinadanas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita,
at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Salamat sa ating Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Tinalakay po natin noong Wednesday morning yung dalawang naunang aral kung paano tayo mabubuhay sa pananampalataya. At ito po yung dalawa nating unang natalakay noong Wednesday morning. Ang isang tagasunod ni Kristo ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. At ang pangalawa po, ang isang tagasunod ni Kristo ay hindi pinanghihinaan ng loob sa kabila ng kapagurang pisikal dahil sa taglay niyang kalakasang espiritual. Ngayong umaga po ang ating part 2 sa ating pagbubulay-bulay ay ating idudugtong yung point number 3 and 4 mula sa aral na may paksa nating ang paano mabubuhay ng may pananampalataya. So, narito po yung point number 3 and 4 sa ating pong part 2. Number 3 po, itinuturing ng isang tagasunod ni Kristo na bahagya lamang at pansamantala ang kapighatian ng kasalukuyang kumpara sa kaluwalhatiang lubos at walang hanggan. So, napakaganda po nung sinasabi. Very challenging para sa buhay natin upang tayo ay mamuhay na may pananampalataya. Na ito pong mga nararanasan natin sa buhay natin ngayon ng mga kapighatian ay hindi pala natin maikukumpara doon sa kaluwalhatiang ihahayag ng Panginoon sa atin. So medyo ngayon parang tayo ay nahihirapan, pero pag naranasan na natin yung kaluwalhatiang ibibigay ng Panginoon, na siguro parang sinasabi natin ay wala sa kalingkingan ng biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang wika nga po, mapagkikilala ang tunay na tagasunod ni Kristo sa pamagitan ng pagtanggap niya sa mga pagsubok ng buhay. Bagamat hindi niya kontrolado ang mga sitwasyon at circumstances sa buhay, kontrolado niya ang kanyang reaksyon sa mga ito. At lagi niyang tinatanaw ay ang kagalakang walang hanggan at walang katulad ang buhay na darating. Tama po, no? So, hindi man natin kontrolado yung mga pangyayari, pero nakokontrol naman natin yung ating mga reaksyon na lagi nating tinatanaw ay yung kagalakan na hindi ihahalin tulad na darating na ihahayag ng Panginoon sa atin. Kaya ganito po ang sinasabi ng 1 Pedro 1:6-7. Ito'y dapat niyong ikagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan at dadakilain, pararangalan sa araw ng mahayag si Hesukristo. Ang pagsubok ay para lamang sipon, yung tiyak na mawawala paglipas ng pwedeng 7 araw. Ang pagsubok ay hindi panghabang panahon. Wika nga ni Apostol Pablo, trials last only for a little while. Ang layunin ng pagsubok ay patatagin at hindi wasakin ang ating mga pananampalataya. Kaya nga, dahil sa pananampalataya, natututo tayong magtiis sapagkat tumatanaw tayong may pag-asa bukas ay matatapos din ang mga paghihirap at mapapalitan ng pagtatagumpay. Kaya sabi nga po ay laban-laban lang. Tuloy-tuloy lang tayo sapagkat ating mararanasan ang katagumpayan at hindi panghabang panahon ang mga pagsubok ng buhay. At sa ating mga pananampalataya, tayo po ay magtatagumpay. Number 4 po,
Ang pasanin ng isang tagasunod ni Kristo ay laging nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Ang mga bagay na nakikita ng ating paningin ay tiyak na mauubos, mawawala, mamamatay. Darating ang panahon, maging ang araw ay mawawala ng init at mamamatay. Ang tanging hindi mamamatay ay at walang katapusan ay ang ating Diyos at ang lahat ng nakaugnay sa Kanya. Maari po tayong madaya ng ating paningin at kapag tayo ay nadaya ng ating paningin, ang nakita nating ating pinaniwalaan ay tiyak na hindi totoo. Ito po ang sikreto ng magic na bunga ng bilis ng kamay at pandaraya ng paningin. Ang panlaban sa pandaraya ng paningin ay ang pananampalataya. Ang taong lubos ang pananampalataya ay hindi maaaring madaya ng kanyang nakikita. Ang hindi nakikita ng paningin ay maaaring makita ng mata ng pananampalataya. Sa isang mananampalataya, hindi totoo yung kasabihang to see is to believe. Sapagkat sa isang mananampalataya, to believe is to see. Ang wika nga po sa 2 Corinthians 5:7, we live by believing and not by seeing. We walk by faith, not by sight. Ang pamumuhay na nakabatay sa paningin ay madaling mawalan ng pag-asa. Ang pamumuhay na batay sa pananampalataya ay may buhay na pag-asa. Ang pamumuhay na batay sa paningin ay nagtatakda ng hangganan. Ngunit ang pamumuhay batay sa pananampalataya ay nag-aalis ng hangganan. Ang pamumuhay batay sa paningin ay nakakaabot lamang sa lupa. Ang pamumuhay batay sa pananampalataya ay nakakaabot hanggang sa dulo na walang hanggan. Salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat tayo ay Kanyang patuloy na pinalalakas at binibigyan ng pag-asa na sa ating buhay ay maabot natin ang ating mga pangarap, mga sinasabi nating visions, goals, plans, lalo na po itong unang buwan ng panibagong taon na ating haharapin. Marami tayong mga balakin, maraming mga plano sa buhay. At lahat po yan ay ating mararanasan ng katagumpayan. Ngunit katulad ng ating pagbubulay-bulay, hindi po ganong kadali ang ating pagharap sa ating mga buhay sapagkat marami tayong mga pagdaraanan na mga pagsubok at mayroong mga hadlang o balakin upang ang ating mga goals, visions, and plans ay ating agad-agad na makamit. Ngunit huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ito po ang kagandahan ng ating pananampalataya at pagkakaalam ng kanyang mga salita. Napapalakas tayo ng Panginoon, namomotivate tayo ng kanyang mga aral at salita sapagkat alam ng Panginoon na tayo ay maganda ang ating mga motibo at mga layunin, kaya't ang Diyos ay laging sasamahan tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Kaya naman po mga kapatid, tayo ay magpatuloy sa ating lakbayin sa panibagong taon na ito at ating patuloy na dalhin ang kanyang mga aral at salita. Katulad po ng inyong pagsama sa amin lagi every morning sa ating morning devotion. Katulad po nung Wednesday at ngayong Thursday morning, tinalakay natin ang paano mamuhay ng may pananampalataya o paano mabubuhay sa pananampalataya part 1 and part 2. Tayo po ay patuloy na samahan ng Diyos sa ating mga paglilingkod, kalakip ang ating mga pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito
at ang iyong gabay ng diwang banal ay patuloy na sumaamin upang aming maunawaan ang iyong mga aral at salita. Gayon din po, Panginoon, salamat sa pribilehiyo na maipanalangin ko muli sa umagang ito ang aking mga kapatid, mga kaibigan na mga nakikinig, kung sila man ay papasok sa kanilang mga trabaho at ang iba ay magsisipasok sa kanilang paaralan, maging yung aming mga kapatid, kaibigan na nasa ibang bansa, i-bless niyo po sila, aming Panginoon, sa iyo po mayamang pag-iingat, makarating at makauwi sila at makatapos ng kanilang mga trabaho, pag-aaral sa buong araw na ito, Panginoon. Kaya din, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong Diyos na pagiging dakilang manggagamot sa aming mga kapatid, mga kaibigan na ngayon ay nakikinig. Kung kayo ay may mga karamdaman, patuloy po kayo lumapit sa Panginoon sa inyong mga pananampalataya at kayo po ay paghagalingin ng ating Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po mga salita na aming napagbulay-bulayan at sa kalayaan na kami ay makapanalangin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Muli po, mga kapatid, a friendly reminder, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.